Maganda yung pagtuturo ngayon. Talagang special yan. Nabalita ako na ang teacher natin ngayon is yung parents niya is teacher. Totoo ba? Ewan ko lang. May nagbanggit eh. Di ba Sir Roger, sinabi sa akin. Kaya pwede pa kabigay. Yung ano raw, yung magulang daw ni Kuya Henry is teacher daw. Ayos ah. Daw nagkamali ng pinig na magtuturo ah. Kaya praise God. Teacher in profession pala talaga, no? Hindi natin alam, baka teacher in profession din yan. Tama ka, Pastor. Pastor, Teacher in Pastor profession. Roger. Ay, siya okay na ha? Wala na ba ng exam? Okay, sige. Tawagin ko na po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Kuya Henry. Isang dabi sa palakpak na po. Amen. Sobrang Amen. Purihin po ang Diyos. Are we blessed? Amen. Yeah. So, God is good. All the time. All the time. God is good. Sabi nga nila, kailangan pa pagtanungin yan. God is always good. Yeah? Yeah. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay, actually, it is, ang ano po natin ngayon ay teaching. Kumbaga, actually, it's a, pastor na, series of teaching, ha? Yes, yes. So, Discipleship. discipleship. So, ano ba sa Tagalog ang discipleship? Oh, ito, di ba? Ilang beses na tanong yan? Isa, ano na to, di ba? So, for sure, ilalagay ito sa exam. Amen. So, por ejemplo, kung ating pong uunawain yung discipleship, no? It means tayo na tagasunod. Di ba? Sino ba sinusunod natin? Jesus. Amen? So, ang ating Panginoon Jesus. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay tumayo. For a while. Okay, kampag-kampag. So, para hindi po. Amen. So, amen, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal at dakila, kami, O Diyos, ay patuloy na dumudulog sa inyo. Ama, at ina-acknowledge namin, O Diyos, ang iyong pong makapangyarihang pangalan, ang iyong banal na Espiritu, Ama, na narito upang kami ay kabayan, patnubayan. Lord, ipaunawa ang nais niyo po, Amang ipaunawa sa amin. Ama, narito po kami bilang tagasunod upang, O Diyos, amin pong maunawaan ang nais niyo po, Amang ituro sa amin. Sa simple at payak na pananalita, Ama. Sa simple, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ito ay magiging pundasyon po namin sa pagkasunod sa amin sa inyo. Pagkasunod po namin sa inyo. Purihin ka, dakilain ka. I rebuke any spirit na hindi pakikinig. I rebuke the spirit of pagkaantok. And I release the spirit of understanding and love. And Father God, manguna po kayo sa amin. Lord, ano nga po, O God, na Lord, hindrances, Ama, kami po, O Diyos, ay nagpapasaliksik at siyasat sa inyo. Ama, patawarin niyo po kami sa anong pong Panginoong pagkakasala. Ama, salamat po. In Jesus Christ's mighty name. Amen. 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 So, ang topic po natin ngayon sa pagpapatuloy, no? So, discipleship. Tagasunod, ika nga, no? Pag tayo po ay naging tagasunod, no? Nakakilala tayo sa ating Panginoong Hesus, di ba? Hindi pwedeng hindi mawala ang pagtuturong ito, discipleship. Sa discipleship pong ito ay nandun po ang pinakapundasyon, no? Kumbaga po, sa pagtatayo ng building, ano ang pinakamahalaga? Pundasyon. Pundasyon. Kahit na ano daw, kaganda, ang disenyo, ang style, maging ang nasa loob nito sa isang building, kung hindi po matibay ang pundasyon, mawawalang kwenta ito. Dahil darating ang panahon, susubukin ito na panahon. So, kagaya po nung unang lesson po na, una tayong, di ba, kauna-unahan natin, di ba? Foundation, di ba? Yung nagtayo sa buhanginan at nagtayo sa batuhan. Habang tayo po ay narito sa mundo, no? Darating ang panahon, ang lilipas ito, masusunog, mawawala. Subalit,
ano pong mananatili? The Word of God. And this, the Word of God will be the foundation ng ano? Ng ating pananampalataya. Diba? Tandaan po natin lahat ng bagay sa mundo, maging ating nararanasan, anuman po ito, suliranin, kagalakan, lilipas yan. Yung problema dumating sa atin, pansamantala lang yan, lilipas din yan. Amen? So sa ating pong pag-aaralan, God reveals Himself. Sa Exodus, sabi po doon, no? Exodus 3, 6, and 14. Basahin po natin, no? Okay, basahin po natin sabay-sabay. Exodus 3:6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this Moses hid his face, because he was afraid to look at them. Amen. So sa 14 pa. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am sent me to you. Amen. So sabi po doon. Sa ating pong pagpapatuloy, no? Ang layunin po kung bakit ang Diyos ay tinawag tayo ay may tatlong three things. Sabi nga, go, bear fruit, and fruit remains. So, sa ating pong pag-aaralan ngayon, no? Hindi lang basta tayong tinawag, no? Hindi lang tayo basta iniligtas, but there is always a purpose, no? Kumayo, di ba? Preach the gospel, bear fruit, and fruit remains. Nung ako po ay yung nag-aaral po ng parang pag-aaral din ganito po, no? Actually, wala pa akong natapos na series ng teaching, discipleship, Holy Spirit, yung hanggang simula lang dahil sa mga sitwasyon at kalagayan dito, no? Minsan malayo, minsan walang susundo, minsan may trabaho. Subalit ganun pa man, di ba? Ating matututunan ito sa pamamagitan ng pagdalo, no? Tayo ay kailangan kumayo, kailangan mamunga. Nung nandun po ako nung ako ba'y nagsimula, nung sa Archives, may tinatawag ko silang may tatlo din sila, sabi na, win, train, and send. Ito yung paano nagagawa to? May ginagawa ko na minsan, lalabas sa hayop, maglalaro ng basketball, not only win for soul, train the soul, and send the soul. So sa atin po, ito maganda din po ito, no? Go, bear fruit, and fruit remains. Preach the gospel. Sabi po sa Timothy 1:12, no? That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. Ang pagiging tagasunod po ni Kristo ay mahirap, no? Kaya nga sinulat po ni Apostol Pablo kay Timothy na sabi na magsasuffer, di ba? Kukutsain ka, di ba? Sabi na doon. Subalit, ang sabi ng Apostol Pablo, nagtitiwala siya sapagkat darating ang panahon na makakamtan niya. He is able to guard what I have entrusted to him for that day. Amen? Amen. Tandaan po natin yan, yung three things, no? Now, okay. God reveals Himself to us through, number one, His Word, the Bible. So, ito po ay self-explanatory, no? His Word, the Bible. Sabi na, sa John 5:39, you diligently study the Scripture because you think that by them you possess eternal life. These are the Scriptures that testify about me. Ang Diyos sa atin ay magre-reveal sa atin, number one, sa Kanyang salita. Sa relasyon po, no? Paano ba natin
makikilala ang isang tao, di ba? Sa kanyang, ano? Sa kanyang pananalita. Ganito rin. Makikita mo ang karakter niya. Di ba? Makikita mo rin kung ano, yung accent ng pananalita niya. Di ba? Sa atin kasi, di ba? Maraming salita, di ba? Marami ding tono. Di ba? Kung minsan yung matigas, pinapalambot. Yung malambot, pinapatigas. Di ba? Habang bumibigkas. Sa ng Diyos, no, meron rin, kaya makikilala natin, God will reveal to us sa ano. Of course, babasahin natin ang kanyang salita. Di ba? Isa pa lang yun. Number 2, His Son Jesus. Sabi po dito, no, ang ating Panginoong Jesus. In the past, pakibasa, sabay-sabay po nating basahin. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets from many times in various ways. But these last days, He has spoken to us by His Son, whom He has appointed and all things, and through whom He made available things. Amen. Nung Old Testament po, ano, ipinaparating ang mensahe ng Diyos o kung may sasabihin ng Diyos ay ano, through, saan? Nandun, no? Through prophets. Amen? At many times in various ways. But in these last days, Hebrews po yan, ha? Sino sumulat ng Hebrews? Okay? Pero, habang ating babasahin ang kanyang pananalita, makikita natin na sabi daw si Paul. Okay? But anyhow, Hebrews, sinabi po dito, doon pa nabanggit, no? Nung Old Testament po, nagpapahayag ang Diyos kung may gusto siyang sabihin sa pamamagitan ng mga propeta. But today, these last days, ibig sabihin, nung sinulat ko yung Hebrews na yan, nabanggit na, it will be the start of last day. Kasi sabi niya, but in these last days, yung nga lang, marami. Yung days niya, may S. Maaring, or for sure, sakop pa rin tayo nun. The last days. Amen? So, sa pamamagitan ng sa ating Panginoon, whom He appointed here of all things. So, ang ating hindi naman natin nakita ang ating Panginoon. So, sa pamamagitan ng ano, balik pa rin tayo dun sa Word. Di ba? Sabi dun sa John 1:1, in the beginning, the Word. So, Word, di ba? Nagre-represent ang ating Panginoon Jesus. If we jump to 14, ano yan sa? Naging tao sa salita. Amen. So, yun na yun. So, sa pamamagitan pa rin ng salita na kung saan nire-reveal ng Diyos siya sa atin. Amen? Any additional explanation, Pastor? Tama po. Okay. Next, Holy Spirit. Actually, ito yung kati-discuss lang natin last time, di ba? Holy Spirit. Amen? Sa John 14:26, sabi po, anong sabi? But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay, balikan natin ang Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Ano sabi po doon? Ano yung promise? Sabi na, hihintayin? Baptism of the Holy Spirit. If mayroon ka ng Holy Spirit, ano? Sabi, all were filled. Speak in tongues. But itong speak in tongues, very controversial po ito, no? Marami explanation. Sabi nga nung marami, di ba? Binabar na. Sabi ng isang kapatid. So, balit kailangan, alamin po natin yung speaking in tongues, there is a purpose. Di ba? Uses as language for prayer. At the same time, di ba, may interpretation and edification. Di ba? Ato pa, sabi doon, yung in-exam din natin, empowerment. Di ba? Nagkakaroon ka ng courage. Nagkakaroon ka ng anointing. Di ba? Nagkakaroon pa signs and wonders. Di ba? Amen. So, clear po ba? May tanong? Teaching po to, pwede magtanong at sasagutin kayo ng ating mga pastor. Amen? Amen? So,
forward tayo, ano? Created things. Sa created things. Ano ba? Sabi ko doon, Romans 1:19-20, sabi po dito, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Anong ibig po sabihin niyan? Lahat ng ating nakikita, kung hindi man nakikita, lahat ay gawa ng Diyos. Kung may nakikita kayong design sa kalawakan, may nakikita tayong napakagandang liwanag, if that design, there is a designer and there is a creator. If there's a creation, there is a creator. Amen? Next. Experiences and circumstances. Proverbs 69. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his step. Paano natin may paliwanag to? Experiences. For us, bilang pong mananampalataya, no, malalaman natin, marireveal ng Diyos sa ating sitwasyon, kalagayan, problema mo, di ba? Tulog mo sa Diyos, pagplanuhan mo, and God will reveal the answer. Di ba? Amen? Amen. Hindi man nakuha natin, yung pinag-pray natin, matuto tayong magantay. Di ba? Matuto tayong umunawa. Di ba? Magtanong tayo. Let's be always with our, sa ating mga kapatid. Di ba? Kaya nga po yung discipleship, it's not about, hindi, walang tinatawag na, di ba, sinasabi, lone ranger. Walang tinatawag na lone Christian. It should be in the church. Di ba? Dapat nakasugpong ka. Anong sabi doon? If you remain in me, in your words, I will remain, di ba? Ganon din po. Kahit na po, tinatawag na Kristiyano, saan ka dumadalo, di ba? Naalala niyo po yung nabasa siguro, sino active sa social media, yung may nagtanong, binatisod isang mananampalataya na ganito, until binalikan siya, tinanong siya, sino ba ang mo? Sino ba yung, sabi niya, sino yung pinaka-senior o yung pastor mo, sinong nagdi-disciple sa'yo? Di ba? Walang hindi siya makasagot sa'yo. Ang Diyos. Yeah. ang Diyos ang nagdi-decide sa akin, di ba? Di ba? So, ano na? Amen? Ang tanong, may tanong ako, lahat po ba ay nararapat under discipleship? Amen. Di ba? Pati pastor, they are under discipleship. Agree? Amen. Amen. So, kasi, di ba? Hindi sabi na sa ito ng Diyos. Amen. Ngayon Amen, yung di ba? disipulo ko. Amen. Hallelujah. Makinig Praise ako God. ng pagtiis. Amen. Next. Ito naman, punta naman po tayo kay Moses. God revelation of Himself to Moses. Dati, inuna natin yung how God revealed to us. Diba? Ito ngayon, babalikan naman natin yung Old Testament. Napapansin niyo po, no? Kapag aktibo tayong nagbabasa ng Bible, kapag nagbabasa po tayo sa Old Testament, ang tinitingnan nila, yung tayo, di ba? Yung promise o yung bago. Samantalang yung nasa bago, ang tinitingnan, ang binabalikan, yung nasa old bilang basihan. Napansin niyo kapag may doon sa ating hapang binabasa, binabalikan yung salita. Binabalikan noon kay Moses, si Jacob. Habang nangangaral sa Apostol Pablo, ginagamit niya yung salita. Samantalang yung doon sa Old Testament, anong hinanap na? Yung promise. Amen? Which is promise na naganap at magaganap in the future. Some are already, di ba? Naganap na. Well, actually, yung sa Daniel, no? Mayroon pang hindi naganap doon. Di ba? Especially yung end times. Actually, I'm masyado akong interested doon sa end times eh. No? Ano ba, sabi nangyayari? Paano ba mangyari ang pagdagit? O yung sinasabi nilang tribulation? May ano ba? Pre-med?
mid-red, post-red. Di ba? These are the things na kung ating aaralin, talagang may mga punto sila. Di ba? Lahat ng nangangaral na may mga punto sila based on the Bible. Pero wag po tayong malito doon, no? The only thing that we should put in mind and put in our hearts, pag nangyari ba doon, ang tanong, handa ba tayo? Diba? Pag nangyari ba yun, are we safe? Are we in the presence of God? Diba? Nandun ba tayo sa pagsunod? Diba? It's not a matter na, ito post-trib. Ito yung pinaniniwalaan ko. What about evaluation yourself? Pag dumating ba ang Diyos, handa ako. Diba? Diba? It's a form of knowledge. But taken time, sabi na, diba? Handa, ang tanong, napakalaking question sa atin. Handa ba ako? Are you ready? Diba? I will be taken into His kingdom. Or, diba? Amen. So, number one, God is holy. Sabi niya nga sa Exodus 3:5, kauna-unahan po dapat na nireveal ng Diyos kay Moses ay God is holy. Do not come any closer. God said, take off your sandals for the place you are standing is a holy ground. Anong ibig sabihin? Holy ang Diyos natin. Diba? Sometimes tayo ay diba? We are expecting healing. We are expecting blessing. We are expecting some promotions. Diba? Pinapag-pray natin. Pag dumulog ba tayo sa Diyos, tayo ay banal? Are we holy? Diba? At pagtatanong tayo, pati hindi sinasagot ng Diyos. Maybe we are unholy. Diba? So, po, tandaan po natin, no, that God is a holy. Tinawag ng Diyos at pa-reveal sa Kanya. Actually, kung babasahin po natin yung Exodus 3 na yan, it was God who first called the attention of Moses. Ang Diyos ang tumawag, hindi siya ang lumapit sa Diyos. It was God. Moses, di ba sabi niya? Then suddenly, lalong ang Diyos nung iniwan ni Moses at nag-pay attention siya sa kanya. So ating pong babasahin yan, kung ating pong ayon sa di ba, pagkakaunawa natin, kung tinawag tayo ng Diyos sa holy, we have to be holy, take attention. Amen? So God is a holy. Number 2, God is a personal God. By the way, doon po sa God is a holy, no? Kung ating pong babasahin, no? When God called us, no? Naranasan po kapag tayo ay tinawag, kinuha ang attention natin. Henry, ano yun? Di ba? Patuloy pa yung gumagawa. So meaning to say, syempre tatawag sa'yo, di ba, mawawalang gana, hindi siya busy or not. Pero kapag sila, Henry, ano yun? Siyempre patuloy yan. Ganon din po ang Lord, ang Diyos. Kapag tinawag ka, you have to stop everything. Di ba? You have to pay attention because God is a holy. Even things na tayo pumunta doon, di ba? Actually, yung pagdalo po natin dito, once na tumapak tayo rito sa simbahan, this is a holy ground. Di ba? This is a holy ground. Di ba? You take away everything. Sabi nga you remove everything. Pagdalo mo pa lang, pag alis mo pa lang sa bahay, dahil nanalangin ka na, Lord, I'm expecting you. Di ba? Because what I'm serving now is you. And I am, tanggalin mo lahat yung entrances, ika nga, di ba naman? Because tayo narito, we are stepping on a holy ground. This is a church. And God is expecting that we are holy. Amen? Hindi yung basta, gusto ka na, di ba? Beso-beso. Di ba? Kaya may pagkalabas, isisisa, di ba? Gana? Gana? Di ba? Si ano, di ba? So God is holy. Number 2, God is a personal God. Amen? Pag sinabing personal, ano pa natin makikita kapag personal? Relationship. Ano po dito? God is
sa personal. Basahin natin yung Exodus 3:6, no? Pakibasa? Sabay sabaw. Then he He says, said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And this Moses is because he was afraid of the Lord. because he was afraid. Amen. Personal God. Tayo sa atin. Di ba may mga personal tayo, di ba? The same way with the relationship with God. God is a personal God. Siya ang Diyos ng ating ninuno. Si Abraham, sabi niya si Isaac, ang God of Jacob. Amen? So, any additional explanation? Pastor, God is a personal God. Ano na? Actually, May tanong pa kayo, may tanong? May tanong? Siya, dito yung tatlos pastor natin nasasagutin. Baga, ano lang, yung iba kasi, tapos sinabi na sila personal nagiging literal. Amen. Akala nila, sarili lang ba? Hindi ganun yung isipin ng personal God. Meaning yan, pinatawag tayo ng Diyos sa pangalan natin because kilala niya tayo at sa topic pala tayo kaya personal God. Like Amen. sa Zacchaeus, yung mga tinawag ni Lord. Amen, amen. Yes, yes. Amen. Praise God. Amen. O, tama pa yan, no? God, kumbaga, sometimes, tinatawag by our name. Di ba? Personal. Hindi yung talagang pinipinpoint niya kung sino yun. Di ba? Kagaya na, si Zacchaeus, tinawag. Sino pa yung tinawag niya? Pero si Paul, tinawag niya in a different way. Sino pa? Si David. Everything. Di ba? God sa personal. Si Jacob. Actually nga, si Jacob, no? Kung mapapansin nyo, si Jacob, no? Mandaraya, no? Di ba? Spend Di. Mandaraya. Spend Di ba? But still God. Still God. Yan. So, kumakin mo, no? Kung minsan, hindi natin kayang abutin ang pag-iisip ng Diyos. Sometimes nagiging, di ba, ay, hindi gagamitin yung Diyos. Hindi nga makasaulo eh. Di ba? But that time, God will change. Walang imposible sa Diyos. Amen? Parang darating ang panahon, no? Tatayo din kayo dito at magtuturo. At magtuturo. So, yan. Next. God is our Savior. Self-explanatory. Di ba? Ang Diyos natin ay takapagligtas. Is Savior. Kailangan pa ba natin i-explain yan? God is a Savior. Di ba? Kasi kung titingnan natin nung kapanahunan, di ba? Nung time ni Moses nga, di ba? God is our Savior. Nakita ng Diyos, di ba? Yung miserableng pamumuhay ng mga Israelita, di ba? Sa Egypt. I heard them crying, sabi nga, out because of their slave drivers. Di ba? And I am concerned about their suffering, so I have come down to rescue them from the hand of Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing milk and honey, the home of Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Napansin niyo po, no? A land of flowing with milk and honey. Ang original pala niyan ay sa Israel, no? Kung minsan, kapag ini-internet, pupunta ako sa Amerika, sa New Zealand, flowing milk and honey. But the original is sa Israel, wala yan, no? Amen? So, God is our Savior. Question? May tanong ba? Gusto na natin tapusin, ha? Amen. Norso. Uy, 9 na. Amen. Ito yung applicable din sa atin. God saves through His co-workers. Exodus 3:10. So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. 1 Corinthians 3:9. For we are God's fellow workers, you are God's fields, God's building. Ano po dito? Kung tayo naligtas, naging kabahagi tayo at naging partner tayo ng Diyos upang gamitin para ibahagi din ang kaligtasan sa ating kapwa. Diba? Nag-invite tayo, nag-build ng relationship. Actually, nung para humayo, kami noon, nung medyo mahigpit pa, no? Ang paghayo, minsan dinadaan sa laro, no? Dadayo kami sa Alsati, sa Almaray, sa Tanya, maglaro. Until suddenly, nakilala regularly until na-invite sa Bible study. Hindi lahat, marami hindi lahat nagkukumit
But, ang iba doon, di ba? Talagang nag-commit. And that is the fruit. Biyaya ng Diyos yun. Para tayo ay mag-multiply. Amen? Sabi nga win, send, and train. Win din lang. Kumbaga sa larong basketball, panalo ka, pero panalo sa kaluluwa, di ba? Turuan mo, at next, isend mo. Siya naman ang pahayuin mo. At, samahan mo. Amen? Yan, sa true workers, number, God goes with us. Siguro, ano pinakamaganda na? Sa mga panahon na personal na nating experiences, God goes with us. Diba? Yung nga lang muntik ka madisgrasya, no? Sinamahan ka ng Diyos. Hindi ka natulutin, eh. Recently po ay 2 weeks ago, 3 weeks ago, nabangga ako sa likod. Diba? I praise God. Sabi ko, buti ganun. Nasa tama ako. Diba? Alam ko, nakita ko sa salamin, ang bilis ng dating niya. Pero naka-position na ako. Pero ang bilis talaga niya. Pakurbada. Nawala sa side mirror ko. Naramdaman ka lang pala, nabangga na ako. Sabi, God, thank you Lord. Sabi ko, yung lang sa side na Tapos, Saudi pala yun. Tapos ang punto pa nito, yung Saudi nagpamadali. Patakbo din ang hospital. So, inayaan namin. Inayaan na nagkwentuhan hanggang tinawag namin yung padrino namin sa iskan, si Mr. Sabi, para, argumento ba na, so sabi niya, ayaw mo pumunta ang hospital, sabi niya na, walang pera. Pupunta pa ng hospital, papagamot. Siguro nahihigo na, Saudi yung locals. Nakita, sige, sabi niya. So, ganun pa man, nagpapasalamat sa Diyos, ganun lang ang nangyari, no? So, mga bagay-bagay na ang Diyos ay nasa atin. Ano pa? Yung bang sa trabaho, bigla ka nang bibigyan ng trabaho, no? Hindi mo alam. O ito, libro mo na yan. Gawin mo yan. Paano? Lord, tulungan mo ako. Diba? Yun lang, di ba? And the very purpose that God is with us ay anong purpose ng Diyos? Kung bakit ang Israelita ay pinakawalan? Anong purpose? Ano sabi ng Diyos? To worship Him. You will worship me, God, in this mountain, sabi na. Amen? So, next. Actually, hanggang letter G pa, no? Letter F, God is eternally present. Kahit saan ang Diyos ay naroon. Diba? Sabi nga pwede tayong magtago sa ating kapatid o sa ating kapwa. Pero sa Diyos, hindi ka makakapagtago. Diba? Ganun din. Wala, diba? Amen? So, God is eternally present. Saan man siya, nandun ang ating Diyos. The same way. And, letter G, ano pa ba? God gives proof. Amen? Basahin natin. Medyo mahaba to. Then the Lord said to him, "What is that in your hand? A staff?" He replied, "The Lord said, throw it into the ground." Moses threw it to the ground, and it became a snake, and ran out from it. Then the Lord said to him, Reach out your hand and take it by faith. So Moses reached out and took hold of the snake and turned into the staff in his hand. This said the Lord. You know that they believe in the Lord, the God of fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. God gives proof. Ano ba ito? Yung God gives proof number. So, signs and wonders. Diba, napansin natin kanina, diba, nag-exam tayo, diba? Ano ba yung signs and wonders? Saan napapaloob yun? Yung signs and wonders? Saan yan, diba? Sa baptism, manifestation of the Holy Spirit, diba? Amen. Signs and wonders. So, ano ba yung signs and wonders na ginawa ng Diyos na naging daan, na isa sa naging daan para mag-reveal ang Diyos kay Moses? Yung signs of number 1, yung the rod of Moses turned into a serpent. Represents our power above all the power of the enemy.
Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Amen. Naalala ko po si pag si Pastor Joel ay nananangin talagang di ba? Glory to God. Glory talagang, di ba? Talagang may paksa. In the name of Jesus Christ, di ba? And honestly, as Pastor, di ba, may sabi nga niya, may power of healing, di ba? Hindi siya, I mean, yung nagmamanifest, di ba? In the name of Jesus Christ, di ba? Talagang So, God, given us the power, above all the power of the enemy. Amen. May authority tayo. Di ba? Dinideclare yan. Amen. In the name of Jesus Christ, di ba? Be healed. Sa power. In Jesus' Be healed, name. di ba? Sabi nga rin sa kapatid, kuya, may gift na healing. Kinabukasan wala, lalanang mo po niya. Kinabukasan na wala, pinag-pray. So, amen. Praise God. Glory to Di ba? God. That is the signs and wonders performed by God. Not only noon, ngayon. Hello? Hello? Sabay-sabay pa sir. Amen. Amen. So, intermission hour. Sino yan? Amen. So, number 2. The hand of Moses that became leprous and was healed demonstrate the healing power God gave to His workers. Ano yung ginawa niya, no? Doon sa, kung ating babasahin yung so, I don't know. Mark 16:17, and these signs will accompany those who believe. Number 1, believe. In my name there will drive out demons. They will speak in new tongues. Actually, karugtong talaga to nung Holy Spirit, no? They're speaking in tongues, di ba? Tsaka self-edification, di ba? They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Ano ba yung ginawa dito ng Anong sinabi ng Diyos kay Moses? Di ba yung kamay niya? Itago mo sa may bosom. Yung bosom sa may dibdib, di ba? Yun niya. Paglabas, may leprosy. Ngayon, balik mo ulit. Pas mo ulit. Tinanggal sa may bosom niya. Paglabas, na-heal. These are the signs. Di ba? Ang Diyos ay nagbibigay sign, di ba? But now, huwag natin subukan ang Diyos. May leprosy ka, for sure, it will not happen. Di ba? So, yun po, the hand of Moses that became leprous and was healed. And may tanong po doon? Sino may tanong? Wala na. Okay, amen. So, number 3. And the water from the river that turned into blood. It speaks of the power of the believer to use the word of God, the blood of Jesus as weapons against the enemy. So, self-explanatory ito, no? To make her holy, cleansing here by the washing with water through the word. Pastor, anong explain expand. The water from the river that turned into blood. Apart from signs of sign and wonders, di ba? Amen. So, yes. To make her holy, cleansing. So, sa atin, as a new, nagsumisimbolo yan ng di ba, we're washing away, cleansing our, yung ating, wina-wash tayo as a cleanse, accepted by God through, through the Word. Amen? Ito, God is our Creator. Last na ba yan? Ano pa? God is our Creator. Exodus, the Lord said to him, Exodus 4:11-12, sabi niya, the Lord said to him, who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you. Speak and will teach you what to say. God is our Creator. Paano na-relate yan doon? Diba? Balikan natin, si Moses. Ano pa yung katangian ni Moses nga pala?
Starter. Stutter. Hindi na. Iyain. Okay, mayain. Diba? Duwang ba tayo doon? Killer. Killer. Ano? Ano? Moral. Diba? Tumatakbo sa responsibilidad, no? Di ba? Tumatakbo. So these are Moses. Bakit nga ba siya naging stutter? So, you know, Moses si ano, di ba? Hebrew, no? Naging stutter siya ayon sa pag-aaral kasi yung pinalaki siya sa Paroa, iba ang lingwahe nila. Di ba? This is the one may bias sa pag-aaral ng mga ano. And then nawalay siya, nasa Midianites. So minsan hindi niya hindi niya sa practice yung pagiging Hebrew niya, kaya naging stutter. Aside from that, ano siya, di ba? Hindi siya, isa siyang low profile, di ba? Mayayain, di ba? Introvert. Yun, intro. Kabaliktad, extrovert. Di ba? So, isang bagay doon na base sa ating pagiging manampalataya. Dati, di ba, tahimik ka, nandun ka sa sulok eh. Di ba? Minsan, di ka makapagsalita eh, no? Pero, when God speaks to you, no? When God's, nang nalaman mo kung ano yung totoo, naging bold ka. Di ba? Natuto kang magsalita. Di ba? Natuto kang harapin. Dahil alam mo na ikaw ang haharap, kasama mo ang Diyos. Di ba? Sabi nga doon sa Holy Spirit, nung naano natin, He will be your counselor. Di ba? He will be your speaker. Di ba? Ang Diyos kasi, hindi ka yung parang ginagawa ba na ano yung pinangalan, yung sa larong yung tinutulak ka. Di ba? But ang Lord, sinasamahan ka, sasamahan kita. Diba? The same with our same with Moses, no? Sino ka ba para magreklamo sa akin? Akong gumawa niyan. Binigyan kita ng bibig, di ba? Di ba? Sino bang ano, di ba? Kagaya kay Jeremiah, di ba? No, si Jeremiah din, di ba? Pastor, may mga, kung ating titignan, ang mga istorya sa tanan nyo, hindi naman sila perfect eh. Even the disciples, you know, ano siya, banging isda, there's no impossible kung hindi tayo, ano, di ba, tayo nagtapos, kung ano man yun. It's not about, you know, it's about the heart. Sabi niya, God looks at the heart. Ika nga, di ba, nung pinili ng Diyos si David, di ba? It's about heart, di ba? Pero nga, galing magsalita eh. Pero pa nga, nung actually, nung makakilala tayo yung mga membro ng speech master, ano niya, membro ng mga talagang, ano, di ba? Kung magsalita eh, kaya mga diplomats or mga ganon. But, you know, mababago sa atin, hindi nagtatani ang Diyos. Amen? Tandaan po natin. Because God is the Creator. He created us with a purpose. Akala mo, kakaupo ka lang dyan. Mamaya, nandito ka na, nakatayo. Di ba? Amen? Nagtuturo. Di ba? Kaya nga, makikita mo, si ano yan, di ba? Ano yan? Dati nasa likod lang yan eh. Eh ngayon, nasa likod pa rin. Kaya hindi dapat ka. Ngayon, ano na? Di ba? Because nothing is impossible with God, di ba? Nothing. Yung nga lang, ano, tumayo ka at magsabi ng friends, nahiya ka pa eh, di ba? But sa Diyos talaga, amen. So pare-pare, siguro may pare-pare tayo, nandun ako sa likod din, no? Nandun, tahimik ako. Nandun lang, maya-maya, di ba? When God called you. Yes. Huwag kang umiyak, patuloy ka ng bibig mo eh. Friend, so God is our creator. Amen. Next. Ito na. So last three na to actually. On time ba ako? May tanong, Pastor? Tatay, friend. Ha? Sige. Wala yata dito yung ano eh, yung tatanong ko. Sige ba? God revealed to Noah, build an ark because I will destroy the world. Mhm. Tapos, ano, tanong So sa'yo? it should be God is also a punisher or a destroyer because let us not let's complete God because He also destroys. Amen? That's my question because it's not here. Ibig sabihin, ano? With the purpose of, Pastor, Yung pinawanan kasi ng lesson to is all about Moses, yung
namin. Kumbaga, yung mayaan natin, ito yung pinakamagandang lesson yung kay Moses na para mapag-aralan natin na paano nga nag-reveal ang Diyos sa tao. Paano niya pinakita yung kapangyarihan niya, yung sarili niya, paano niya napakilala. Amen. Pastor Joel, sa tanong ni Kuya, no? God is also a destroyer. Parang ganun. Hindi, yung revelation, yung reveal daw, pag-reveal. Kasi ang main topic po natin dito yung the reason why God revealed Himself. Okay. So, Okay, out yes. of, ano po dun, siguro sa sunod na, baka mayroong kaugnay doon sa sinabi ni Tay Fredo. Yes. Tama. Agree po doon, no? May mga sitwasyon kasi ang topic natin, how God reveals, no? Reveal to us and reveal to Moses. Ngayon, kung i-reveal naman yung pagwasak doon sa mundo dahil sa kasalanan ng tao, di ba? Ni-reveal kay Noah para iligtas yung daig. So, pero nakapokus, sabi nga ni Pastor Dan, nakapokus tayo dun sa character ni Moises. Reveal himself May to reveal us himself. and to Moses. Amen. So, kung paano God is a destroyer, darating ang panahon, nasisirain talaga ng Diyos ang itong ating pag-uusap sa Revelation. But sa another story, another topic na. So, okay. Agree. Agree. Okay. Amen. So, reasons why God revealed Himself. Number one, diba? Sa atin, for us, individually, for us to know Him. Kailangan ba natin ano yan? For us to know Him, sabi, for us to love Him, and for us to have personal intimate relationship, and for us to serve Him sa buong mapagpalang gabi sa lahat. Any question po? Doon sa last na apat, may tanong pa ba tayo dito? For us to know Him, no? This is the very purpose. Kaya, di ba, the reason why God reveals Himself, number one, for us to know Him, no? Hindi lang basta, di ba, alam naman magre-reveal ang Diyos, hindi natin alam, di ba? Yung ang, paano ba nakikilala natin isang personal, di ba? Ang isang kapatid. Dahil kasama natin parati. Yeah. Kasama, fellowship, di ba? Sabi nga doon sa, yung topic po natin, discipleship, no? Sabi po doon sa early churches, anong sabi po doon sa early churches, doon sa Acts 2:42, and they devoted themselves to apostles' teaching. Diba? To apostles' ear, to fellowship, and to the breaking of bread, and the last is to prayer. Yung po ay part ng discipleship. Lahat po, di ba? All should be under discipleship, whether pastors, di ba? Evangelists. Siguro po yung pastor, yung ano, pwede na rin natin i-connect yun dahil tapos naman na eh. The reason why God revealed Himself, hindi na kay Moses kundi sa atin. So, nire-reveal ng Panginoon Diyos yung kanyang kapangyarihan na yung pwede nga siyang magalit. Pwede siyang, dahil sa galit na ginawa ng mga tao ng kasamaan, pwedeng ma-destroy yung mga kagaya ng nangyari sa Noah. Dahil maraming mga tao nagkakasala. Kaya ipinapakita rito na kailangan magkaroon tayo ng takot sa Kanya para ni-reveal sa atin na siya ay makapangyarihan. Na pwede siyang magalit sa atin. So kaya kung tayo ay gagawa ng mga bagay na ikagagalit ng Panginoon Diyos, kagaya ng sinasabi ni Tay Fredo, i-reveal niya at ipapaunawa ng mas malaki, mas malawak para magkaroon tayo ng takot. So pwedeng ma-relate po yung sinasabi ni Tay Fredo na ba't hindi pinakita yung galit niya o yung pag-destroy. So pwede po yun na ipakita sa atin ng Panginoon Diyos dahil ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. So kaya sa pamagitan ng pagkagalit niya ay nahihinto yung mga paggawa natin ng mga kasamaan o kasalanan. So pwede po yun na nire-reveal ng Panginoon Diyos yung kanyang sarili na siya yung makapangyarihan na pwede siyang magalit anytime. Kaya yung pagkaroon tayo ng takot sa Panginoon Diyos. Amen? Yun po. Basta Daniel, yung bang may topic din na no? Yung
ano ang Diyos, di ba? Yung katangian ng Diyos, meron din sa meron, di ba? Kasi, di ba, ang Diyos kasi, di ba? Ang ating Diyos is not bound by time, space. Ano, di ba? Labas ang Diyos doon. Di ba? Wala siyang ano, hindi siya bind ng oras. Hindi siya bind ng ano, ng space. Hindi siya bind din ng matter, ano. Kumbaga, yung eternal na katangian ng Diyos. Di ba? Mahirap pong unawan, maraming explain, di ba? Ika nga, talagang Yung time at saka yung space, nangyari lang nung nagkaroon ng creation. Kasi Okay. pagka-revolve ng isang bagay, sa isa, halimbawa sa sun, may time. Kaya doon nagkaroon ng time. Pero nung nag-iisa pa lang ang Diyos, no time, no space, no. Pero until now, God is still not Still bound by not time, matter, di ba? Di ba? Yung nga lang, as the time, as the time goes by, sabi nga doon sa tanong Diyos, hindi ko lang matandaan, yung katalinuhan ng tao ay umuunlad, di ba? Dati nga, Si Daniel yan. di ba? Kung sa, di ba? Daniel. They will come and go, yung pala, napapatungkol sa transportation. They will come and go. Dati noon, di ba? Pagpunta lang sa it will take time. Di ba? Dati noon, biyahe ng, simple lang sa atin, no? Punta ka lang, nasa Maynila ka, punta ka lang south, di ba? It will take, minsan, isang araw, 2 days. Ngayon, ano na lang oras na lang. Di ba? The same way, yung iba, yung may mga, di ba, kung minsan, ginagawa na lang ng ginagawa na lang yung, di ba? Patato, yung, di ba, Amerika, di ba? Yung may mga talagang bali. So, dahil sa technology, advancement, there is a pro and there's a cons. Sa technology, kung minsan, mayroon ding hatid na, di ba? Hatid na disadvantage and advantages. Anyhow, hindi po yung topic natin. So, doon po natatapos ang ating pong lesson. So, mayroon pa po tayong tanong? Wala. So, perfect time ba tayo? On time tayo? So may oras pa, mag-exam na. So, yun po, no? Tayo po ay tumayo at manalangin. So, ayun po, sige. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, O Diyos, sa talakayan na kung saan Ama kami, O God, ay nagkaroon, O Lord, ng kaalaman, maigi, O Diyos, sa inyong pong how do you reveal to us. Naging ganap din po, Ama, ang aming pong pagkaunawa na kung saan, O Diyos, kayo po ay banal, Ama. At hindi po ito, O Diyos, ipagwawalang bahala, Ama. You are holy, God. You are God who is powerful, who know everything. Ama, salamat po, O God, sa mga kapatid, O God, na narito, maging sa mga humabol, O Diyos. Ama, kayo po ang magbigay sa kanila ng revelasyon habang, Lord, sa topic na ito at sa lesson na ito, sa pamphlet na pinamimigay, O God, ay, Lord, sa simple at payak, Panginoon, na pagbibigay ng kaunawaan ay ito po'y maintindihan, Lord. At patuloy pa kami, umad, na lumago, magkaroon, Ama, ng interes, O Diyos, na bawat topic, Ama. Lord, magsilbi nga po itong kalaguan ng aming pong pananampalataya sa inyo. Ano man pong katanungan, O Diyos, Ama, bigyan niyo po kami ng, Lord, ng katatagan, O God, at boldness upang magtanong na kung saan kayo po ang magbibigay linaw. Ama, sa aming pong mga pastor, elders, mga kapatid, Panginoon, naroon po, O Diyos, ang kanilang pong available na kung saan, Ama, it will serve as encouragement. Lord, let your Holy Spirit, kagaya nga po, Ama, na naging discuss namin last time, Lord, it's only Holy Spirit that speak to us, Lord, that give Amen. us, O God, edification, give us how to pray, give us to understand, Panginoon, ng lahat, Ama, ng aming pong tatalakayin. It's all about your word. And that is your word, it's your Son, Ama. At kami, O Diyos, ay patuloy nagpapasalamat at patuloy, Ama, sa iyo lamang, O God, inaalay ang pinakamataas na papuri, pagdakila, paglalahad at salamat. In Jesus Christ's mighty name, ang lahat po ng hinilang Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you. So, tatawagan ko po si Kuya. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Kuya Henry.
So, itinuro ng Lord yung discipleship, no? So, bali, ilang lesson na to? Lesson 5 na po, ano po? Ano po pa, Pastor? Hanggang lesson 6 po. So, Last na yung next week. Amen. So, itinuro niya ng Lord yung discipleship, no? So, yung una, no? Foundation, sunod, revelation, Faith. repentance, faith, Faith. and empower of the Holy Spirit, no? Yung lesson 4. Ngayon ay God reveals Himself. Amen. So, yun po yung mga